Military plane ang gamit ng ilang bansa sa pagsundo sa kanilang mga kababayang naiipit ngayon sa Lebanon. Balak din kaya itong gawin ng Pilipinas sa gitna ng hamon sa pagpapalikas? Alamin sa pagtutok ni JP Soriano. Bakas ang mga uka sa kalsada at mga wasak na gusali sa isang bahagi ng Dayeh sa Southern Lebanon na indikasyon ng pambobomba sa lugar. Kuha ito ng Lebanese na asawa ni Lor, Pilipinong 30 taon nang nakatira roon. Lumikas na raw ang ilan sa mga kababayan niya sa lugar. Diyos po, nakikita po namin ang bumbang sumasabog. Napakalakas po. Doon po sa lugar namin mismo. Sobrang lakas po hanggang ngayon po lumipat kami dito sa malayo-layo. Gabi-gabi po, hindi po ako makatulog. Sa Southern Lebanon, may halos 300 Pilipino roon na nais sumama sa repatriation efforts ng gobyerno ng Pilipinas. Kasama sa kanila si Lor at kanyang 3 anak. Gusto po nilang umuwi silang 3, gusto po sumama sa akin. Pero ang tatay po nila ay pumayag. Nasa Alert Level 3 o Voluntary Repatriation ang estado ng mga Pilipino sa Lebanon. May ilang Pinoy na handa sanang umuwi ng Pilipinas, pero ilang araw na raw nakakansela ang mga commercial flights nila dahil sa komplikadong sitwasyon sa mga paliparan sa Lebanon. Ayon sa Undersecretary for Migrant Affairs ng Department of Foreign Affairs, sa susunod na linggo, inaasahang matutuloy na ang repatriation. Starting this coming week, there will be more arriving. They arrive in trickles by commercial flights being arranged for by OWA. Remember, it's a all-of-government approach. Ang ibang mga bansa gaya ng Spain, Greece at Colombia gumagamit na ng military planes para idikas sa kanilang mga kababayan mula sa Lebanon. Sabi ng DFA, We're contacting the DND, talking if it's possible, if they could spare a ship, a military ship to patrol the area, maybe because some ASEAN countries are doing that. Not necessarily for Lebanon, pero maybe because of the Houthis, mga gayon. So that as well. But military plane, no, wala pa tayong balak ko na. Gayunman, karamihan sa tinatayang 11,000 Pilipinong nagtatrabaho o may pamilya na sa Lebanon, nais manatili muna roon ayon sa DFA. There's another camp of OFWs who don't want the alert level 4 to be raised because that would eventually mean hindi na sila makakabalik sa Lebanon pag nagpa-repatriate sila. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.